Ang katahimikang sumalubong kay Ricardo pagkabukas niya ng dambuhalang pintuan ng mansyon ay hindi payapa. Ito ay nakakabingi at nakakatakot. Tila ba pumasok siya sa isang libingan sa halip na sa tahanan ng kanyang pamilya. Humigpit ang hawak niya sa apat na malalaking teddy bear na bitbit niya at naramdaman niya ang biglaang pagkirot ng kanyang dibdib. Isang halo ng pananabik at kakaibang kaba na hindi niya maipaliwanag. 3 buwan siyang nawala para sa isang business trip sa Europe. 3 buwan na puro video call lang ang naging ugnayan nila. Inaasahan niyang sasalubungin siya ng tilian, takbuhan, at mahigpit na yakap mula sa kanyang 4 na anak na babae, sina Lara, Mara, Sarah at Cara. Pero wala. Walang tunog ng mga paa, walang tawanan. Huminga siya ng malalim at pilit ng ngumiti. Inaalis ang masamang kutob sa kanyang isipan. Daddy's home! Nandito na si Daddy! Masiglang sigaw niya, ang boses ay umalingaw-ngaw sa malawak at walang laman na sala. Sa halip na tumakbo palapit sa kanya, narinig niya ang kaluskos mula sa itaas ng hagdan. Tumingala siya. Nakita niya ang kanyang 4 na prinsesa. Nakatayo sila sa may railings, nakasuot ng pare-parehong bestida na malinis at plansado. Pero hindi sila gumagalaw. Walang ngiti sa kanilang mga labi. Ang mga mata nila ay nanlalaki. Nakatitig sa kanya na para bang nakakita sila ng multo. Mga anak, tawag ulit ni Ricardo. Humakbang siya paakyat. Hindi ba ninyo na-miss si Daddy? May pasalubong ako. Sa bawat hakbang niya palapit, napansin niya ang sabay-sabay na pag-atras ng mga bata. Si Cara, ang bunso, ay napahawak ng mahigpit sa laylayan ng damit ni Sarah. Nanginginig ang mga balikat nito. Bago pa man makalapit si Ricardo ng tuluyan, biglang bumukas ang pinto ng master bedroom. Lumabas si Veronica. Napakaganda ng kanyang asawa. Nakasuot ito ng mamahaling seda na damit pantulog, ang buhok ay perpektong nakaayos, at ang amoy ng mamahaling pabango ay agad na pumuno sa hangin. Ricardo, bulalas nito, ang boses ay puno ng tamis at gulat. Mabilis itong bumaba ng hagdan at sinalubong siya ng isang mahigpit na yakap at halik sa pisngi. Bakit hindi ka tumawag? Sana nakapaghanda ako ng special dinner. Akala ko sa makalawa pa ang dating mo. Sunod-sunod na tanong ni Veronica habang hinahaplos ang braso niya. Tumingin si Ricardo lagpas sa balikat ng asawa, nakatingin pa rin sa mga bata na hindi pa rin umaalis sa pwesto. Gusto ko lang kayong sorpresahin, sagot ni Ricardo, pero hindi niya maalis ang tingin sa mga anak. Veronica, bakit ganyan sila? Bakit parang takot na takot sila? Tumawa ng mahina si Veronica. Isang tawang tila musika, pero hindi umabot sa kanyang mga mata. Ano ka ba, honey? Hindi sila takot. Disiplina yan. Paliwanag ni Veronica nang may ngiti. Tinuturuan ko sila ng proper etiquette. Ladies shouldn't run and scream like wild animals, diba? Besides, katatapos lang ng nap time nila. Siguro groggy pa. Lumingon si Veronica sa mga bata. Ang nangiti niya ay nanatili. Pero nakita ni Ricardo ang bahagyang pagtaas ng kilay ng asawa. Isang maliit na senyales. Girls, batiin niyo ang daddy niyo. Now, ang boses ni Veronica ay malambing pa rin, pero may diin na nagpatindig ng balahibo ni Ricardo. Agad na sumunod ang 4. Lumapit sila ng dahan-dahan, parang mga robot na disusi. Hello po, Daddy. Sabay-sabay nilang bati sa mahinang boses. Walang emosyon, walang buhay. Lumuhod si Ricardo para yakapin sila. Nang hawakan niya ang braso ni Lara, nagulat siya. Payat na payat ito. Ramdam niya ang buto sa ilalim ng balat. Namayat yata kayo? Kunot noong tanong niya. Diet, Ricardo. Mabilis na sagot ni Veronica. Sabi ng doktor, medyo overweight sila last month. Health is wealth. Diba? Gusto sanang maniwala ni Ricardo. Gusto niyang isipin na paranoid lang siya dahil sa pagod sa biyahe. Si Veronica ang nag-alaga sa kanila
noong namatay ang tunay nilang ina. Mabait si Veronica, mahal siya ni Veronica, pero ang lamig ng mga kamay ng kanyang mga anak ay nagsasabi ng ibang kwento. Kinagabihan, hindi dinalaw ng antok si Ricardo. Palit-ulit sa isip niya ang mga mata ni Kara na puno ng luha kanina habang kumakain sila ng hapunan. Isang maliit na mangkok ng lugaw na halos sabaw lang ang laman. Nang tangkain ni Ricardo, nabigyan pa ng manok ang bata. Pinigilan siya ni Veronica. Masama daw sa tiyan kapag gabi. Bumangon siya. Kailangan niyang makasigurado. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kwarto ng kambal. Madilim ang pasilyo. Binuksan niya ang pinto ng walang ingay. Tulog na ang mga bata. O siguro ay nagtutulog-tulugan lang. Lumapit siya sa kama ni Kara. Hinaplos niya ang buhok ng anak. Sa liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, nakita niya ang isang pasa sa may leeg nito na pilit tinatakpan ng kwelyo ng pajama. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Ricardo. Pasa? Paano? Dahan-dahan niyang inayos ang unan ng anak para mas maging komportable ito. Sa pag-angat niya ng unan, may nahulog na isang punit na papel. Isang papel na galing sa notebook, gusot-gusot at tila itinago ng mabilisan. Pinulot ito ni Ricardo. Gamit ang flashlight ng kanyang cellphone, tinignan niya ang nakasulat. Hindi ito sulat. Ito ay isang drawing. Isang guhit ng 4 na batang babae na nakakulong sa isang hawla. At sa labas ng hawla ay may isang babaeng may mahabang buhok at hawak na patpat. Ang bibig ng babae ay ginuhit na parang ngipin ng halimaw. Sa ilalim ng drawing, may nakasulat sa garalgal na tintang pula. Marahil ay crayon o marker. Daddy, tulong. Ayaw na namin dito. Nanlamig ang buong pagkatao ni Ricardo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang papel. Ang kanyang mansyon, ang kanyang pinaghirapang yaman para sa pamilya. Isa palang impyerno para sa kanyang mga anak. At si Veronica, ang babaeng pinakasalan niya, ay ang demonyong nagbabantay dito. Tumingin siya sa natutulog na si Kara. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Ricardo. Hinalikan niya ang noo ng anak at bumulong. Patawarin mo si Daddy. Pangako, ililigtas ko kayo. Lumabas siya ng kwarto ng tahimik. Bumalik siya sa kanyang opisina sa ibaba at nilock ang pinto. Kinuha niya ang kanyang pribadong telepono at tinawagan ang kanyang pinakapinagkakatiwalaang tauhan, ang head ng security ng kumpanya niya na nasa abroad. Sir Ricardo, bakit po napatawag kayo ng ganitong oras? Tanong ng nasa kabilang linya. Huminga ng malalim si Ricardo. Ang kanyang boses ay matigas, malamig, at puno ng nagbabagang galit. Makinig kang mabuti. Gusto kong ihanda mo ang lahat ng assets ko na pwedeng ilipat ng hindi natutunugan ng bangko at maghanda ka ng press release para bukas. Press release? Para saan po, sir? Tumingin si Ricardo sa refleksyon niya sa salamin. Nakita niya ang isang amang handang pumatay, handang mamatay, at handang maging iba para sa kanyang mga anak. Ibalita mo sa lahat. Mariing sabi ni Ricardo, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa dilim. Na ang eroplanong sinasakyan ni Ricardo Cavalcante ay bumagsak sa dagat. Wala na ako. Patay na ako. Ibinaba niya ang telepono. Tapos na ang pagiging CEO. Bukas, magsisimula ang pagiging ama niya. Nagkagulo ang buong bansa. Laman ng bawat headline sa dyaryo at breaking news sa telebisyon ang malagim na balita. Ang pribadong eroplano ng bilyonaryong si Ricardo Cavalcante bumagsak sa karagatang Pasipiko. Walang nakaligtas. Sa loob ng master bedroom ng mansyon, nakaupo si Veronica sa harap ng kanyang vanity mirror. Pinapanood niya ang sarili. Bakit, Ricardo? Bakit mo kami iniwan? Humagulgol siya. Ang mga balikat ay yumuyugyog sa tindi ng iyak. Kumatok ang isang katulong. Dala ang isang baso ng tubig at gamot, pampakalma. Ma'am Veronica, magpakatatag po kayo. Nanginginig na sabi ng katulong.
Kailangan po kayo ng mga bata. Inabot ni Veronica ang tubig, ang kanyang mga kamay ay nanginginig din. Isang perpektong pag-arte. Salamat manang, pakisabi sa lahat. Huwag muna akong istorbohin. Gusto kong mapag-isa sa pagluluksa ko. Nang lumabas ang katulong at sumara ang pinto, agad na tumigil ang pagyugyog ng balikat ni Veronica. Dahan-dahan niyang inilapag ang baso sa mesa. Tumingin siya muli sa salamin. Ang kaninang mukha na puno ng hapis ay unti-unting napalitan ng isang ngiti. Isang ngiti na dahan-dahang lumaki hanggang sa maging isang halakhak. Tumayo siya at naglakad papunta sa walk-in closet ni Ricardo. Hinaplos niya ang mga mamahaling Amerikana ng asawa. Sa wakas, bulong niya. Sa wakas, akin na ang lahat. Wala nang prenup. Wala nang divorce. Bilang byuda, siya ang legal na tagapamahala ng lahat ng ari-arian habang bata pa ang mga tagapagmana. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-dial. Hello, attorney? Simulan mo na ang proseso ng death certificate. Ayoko ng delay. At nga pala, tanggalin mo na ang lahat ng security guard sa mansyon. Mahal ang pasweldo sa kanila. Magtitipid tayo simula ngayon. Lumipas ang 2 linggo. Isang lalaking gusgusin ang nakatayo sa labas ng dambuhalang gate ng mga kabalkante. Suot niya ay isang kupas na t-shirt na may mantsa ng grasa at putik. Ang pantalon niya ay punit sa tuhod. May suot siyang sombrero na halos tumakip sa kanyang mukha. Ang kanyang balat ay nangingitim sa dumi at init ng araw. May makapal at magaspang na balbas na tumatakip sa kanyang panga at bibig. Walang makakakilala sa kanya. Kahit ang sarili niyang ina, kung buhay pa ito, ay hindi siya makikilala. Siya si Ricardo, pero simula sa araw na ito, siya na si Carding. Pinindot niya ang doorbell. Ang kamay niyang dating pumipirma ng milyong-pisong kontrata ay ngayon ay puno ng kalyo at dumi. Resulta ng 2 linggong pagpapanggap at pagtatrabaho sa isang construction site sa probinsya para maging kapani-paniwala ang kanyang bagong katauhan. Lumabas si Veronica. Wala na ang mga katulong na dating nagbubukas ng gate. Tinanggal na niya ang karamihan sa kanila. Nakataas ang kilay ng babae habang tinitignan siya mula ulo hanggang paa. Ang tingin nito ay puno ng pandidiri. Para bang isang basurang tinubuan ng paa ang nasa harap niya. Anong kailangan mo? Mataray na tanong ni Veronica habang nakatakip ang panyo sa ilong. Kung hihingi ka ng limos, umalis ka na. Tatawag ako ng pulis. Yumuko ng bahagya si Ricardo. Kailangan niyang lunukin ang lahat ng pride na meron siya. Ang Ricardo noon ay hindi yuyuko sa kahit kanino. Pero si Carding ay walang karapatang magmataas. Ma'am, garalgal ang boses na ginamit niya. Nabalitaan ko po sa bayan na naghahanap kayo ng hardinero. Galing po ako sa probinsya. Kailangan ko lang po ng trabaho. Tumaas ang kilay ni Veronica. Hardinero? Sa itsura mong yan, baka naman nakawin mo lang ang mga gamit ko. Hindi po ma'am, marangal po ako. Sagot agad ni Ricardo, hindi tumitingin sa mata ng asawa. Kahit magkano lang po ang pasweldo, tatanggapin ko. Basta may matutulugan at makakain. Natigilan si Veronica. Bumaba ang tingin niya mula sa maruming mukha ni Carding hanggang sa butas nitong sapatos. Napangisi siya. Simula nang mawala si Ricardo, tinanggal niya ang lahat ng staff para makatipid at para walang makialam sa buhay niya. Pero lumalago na ang damo sa hardin at ayaw niyang madumihan ang mga kamay niya. Isang tanga at desperadong utusan ang kailangan niya. Isang tao na hindi magrereklamo kahit alipinin niya. Sige, sabi ni Veronica habang binubuksan ang maliit na gate. Pero huwag kang aasa ng malaking sweldo. 3,000 lang ang ibibigay ko sa iyo kada buwan. At bawal ang tamad dito. 3,000. Mas mahal pa ang isang bote ng wine na iniinom ni Veronica sa gabi kaysa sa sweldong inaalok niya. Opo, ma'am. Salamat po, sagot ni Ricardo. Pero sa loob-loob niya, kumukulo ang dugo niya.
Pumasok siya sa loob ng bakuran. Ang pamilyar na amoy ng mga bulaklak na siya mismo ang nagtanim noon ay sumalubong sa kanya. Pero ngayon, bilang isang estranghero sa sarili niyang bahay, iba ang pakiramdam. Doon ka! Turo ni Veronica sa lumang bodega sa likod ng bahay. Diyan ka matutulog. Bawal kang pumasok sa main house kapag hindi kita tinatawag. Ayokong kumalat ang amoy mo sa sala ko. Tumangulang si Ricardo at naglakad patungo sa bodega. Pagpasok niya, halos masuka siya sa amoy. Puno ng alikabok, sapot ng gagamba, at mga lumang kagamitan sa paghahalaman. Dito niya dati itinatago ang mga expensive tools niya. Ngayon, dito siya matutulog sa sahig kasama ng mga daga. Inilapag niya ang kanyang maliit na bag sa isang sulok. Naupo siya sa malamig na semento. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sugurin si Veronica sa loob at palayasin ito. Pero hindi pwede. Kailangan niya ng ebidensya. Kailangan niyang makita kung ano talaga ang nangyayari kapag wala siya. Lumipas ang mga oras at dumating ang gabi. Madilim na sa buong estate. Tanging ang ilaw sa kusina at sa kwarto ni Veronica ang nakabukas. Hindi makatulog si Ricardo. Kumakalam ang sikmura niya dahil hindi siya binigyan ng hapunan ni Veronica. Tumayo siya at sumilip sa maliit na bintana ng bodega na nakaharap mismo sa likurang bahagi ng mansyon. Kitang-kita niya ang kusina mula sa kanyang pwesto. Nakita niya si Veronica na nakatayo sa may lababo. Sa harap nito, nakaupo sa high chairs ang 4 niyang anak. Nanlaki ang mga mata ni Ricardo. Dumikit siya sa bintana para mas maaninag ang nangyayari. May hawak na plato ng pritong manok si Veronica. Kitang-kita ni Ricardo kung paano tumingin ang mga bata sa pagkain. Gutom na gutom. Tila ba ilang araw na silang hindi nakakatikim ng karne. Inabot ng maliit na kamay ni Lara ang manok. Biglang hinampas ni Veronica ang kamay ng bata. Napangiwi si Ricardo sa sakit. Parang siya ang napalo. May sinisigaw si Veronica pero hindi niya marinig dahil sa kapal ng salamin. Nakita niya ang pag-iyak ng kambal. Pagkatapos ay ginawa ni Veronica ang isang bagay na nagpahinto ng tibok ng puso ni Ricardo. Kinuha ni Veronica ang plato ng manok. Tumingin ito ng diretso sa mga bata. Ngumiti ng nakakaloko at dahan-dahang ibinuhos ang lahat ng pagkain sa basurahan. Tumakbo ang mga bata palapit sa basurahan. Akmang pupulutin ang natapong pagkain. Pero hinarang sila ni Veronica at itinulak palayo. Tinuro ni Veronica ang isang mangkok sa mesa na may lamang parang kanin na may tubig. Iyon lang. Yun lang ang pwede nilang kainin. Napahawak si Ricardo sa rehas ng bintana ng bodega. Bumaon ang mga kuko niya sa kalawangin na bakal hanggang sa dumugo ang kanyang mga daliri. Ang kanyang paghinga ay mabilis at mabigat, puno ng nagngangalit na puot. Demonyo ka! Bulong niya sa dilim. Ang luha ay humahalo sa dumi sa kanyang pisngi. Magbabayad ka, Veronica. Isinusumpa ko, magbabayad ka. Bumalot ang nakakabinging katahimikan sa buong bansa habang ang bawat telebisyon at radyo ay iisa ang ibinabalita. Kumpirmado na po mula sa Search and Rescue Team, ang pribadong eroplano ng bilyonaryong si Ricardo Cavalcante ay bumagsak sa gitna ng karagatang Pasipiko. Walang natagpuang nakaligtas. Ang negosyante ay idinedeklara ng patay. Sa loob ng malawak na master bedroom, nakaupo si Veronica sa gilid ng kama. Hawak niya ang remote control. Nakatutok ang mga mata sa screen kung saan ipinapakita ang larawan ng kanyang asawa na may itim na ribon. Dahan-dahan niyang pinatay ang TV. Tumayo siya at lumapit sa malaking salamin. Hinawakan niya ang kanyang muka at huminga ng malalim. Tila naghahanda ng isang emosyon. Ricardo! Bulong niya. Ang boses ay garalgal. Bakit mo kami iniwan? Kumatok ang isang katulong sa pinto. Ma'am, okay lang po ba kayo? Tumatawag po ang mga abogado. Lumingon si Veronica sa pinto. Sa isang iglap, nagbago ang kanyang ekspresyon. Mula sa seryosong muka, napalitan ito ng matinding hapis.
Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata nang walang kahirap-hirap. Sabihin mo, sabihin mo hindi ko pa kaya makipag-usap. Humahagulgol na sagot niya. Kailangan ko munang mapag-isa. Ang asawa ko. Wala na ang asawa ko. Narinig niya ang papalayong mga yapak ng katulong. Nang masiguradong wala ng tao, agad na tumigil ang pag-iyak ni Veronica. Kumuha siya ng tissue at marahas na pinunasan ang kanyang mukha. Naglakad siya patungo sa minibar sa gilid ng kwarto at nagsalin ng mamahaling wine sa baso. Inilataas niya ang baso sa ere, tila nakikipag-toast sa hangin. Paalam, Ricardo. Nakangising sabi niya. Ang mga mata ay nagniningning sa tuwa at kasakiman. Huwag kang mag-alala. Aalagaan kong mabuti ang pera mo. At ang mga anak mo, ililigpit ko na rin sila. Sa tamang panahon. Lumipas ang 2 linggo. Isang mainit na tanghali, isang lalaking gusgusin ang nakatayo sa labas ng dambuhalang gate ng mga kabalkante. Suot niya ang isang kupas na t-shirt na puno ng mantsa ng grasa at putik. Ang pantalon niya ay punit sa tuhod at ang kanyang sapatos ay halos bumuka na ang swelas. Ang kanyang mukha ay nangingitim sa dumi at init ng araw. May makapal at magaspang na balbas na tumatakip sa kanyang panga at nakasuot siya ng isang lumang sombrero na humaharang sa kanyang mga mata. Siya si Ricardo, pero simula sa araw na ito, patay na ang bilyonaryo. Ang nakatayo sa gate ay si Carding. Pinindot niya ang doorbell ng ilang beses. Ilang sandali pa, lumabas si Veronica. Wala na ang mga unipormadong guard na dating nagbubukas ng gate. Tinanggal na niya ang lahat ng security personnel para makatipid. Nakasimangot si Veronica habang papalapit. May payong na sumasanggalang sa kanya mula sa araw. Anong kailangan mo? Mataray na tanong nito habang nakatakip ang panyo sa ilong. Tila nandidiri sa amoy ng lalaki sa laba. Kung hihingi ka ng limos, umalis ka na. Wala kaming barya. Yumuko ng bahagya si Ricardo. Kailangan niyang lunukin ang lahat ng pride na meron siya. Ang Ricardo noon ay hindi yuyuko sa kahit kanino, pero si Carding ay walang karapatang magmataas. Ma'am, garalgal at mababang boses ang ginamit niya. Nabalitaan ko po sa bayan na naghahanap kayo ng hardinero. Galing po ako sa probinsya. Wala po akong matuluyan. Kailangan ko lang po ng trabaho. Tumaas ang kilay ni Veronica. Tiningnan niya si Carding mula ulo hanggang paa na parang isang basurang tinubuan ng paa. Hardinero? Sa itsura mong yan, baka naman nakawin mo lang ang mga gamit ko. Hindi po, ma'am. Marangal po ako. Sagot agad ni Ricardo. Pinapanatiling nakayuko ang ulo para hindi makilala ang kanyang mga mata. Kahit magkano lang po ang pasweldo, tatanggapin ko. Basta may matutulugan at makakain. Natigilan si Veronica. Napangisi siya. Simula nang mawala si Ricardo, tinanggal niya ang lahat ng staff maliban sa yaya at kusinera. Pero lumalago na ang damo sa malawak na hardin at ayaw niyang madumihan ang kanyang mga kamay. Ang mga professional gardening services ay naniningil ng mahal. Isang tanga, desperado, at walang pamilyang utusan ang kailangan niya. Isang tao na hindi magrereklamo kahit alipinin niya. Sige, sabi ni Veronica habang binubuksan ang maliit na gate. Tatanggapin kita, pero 3,000 lang ang ibibigay ko sa iyo kada buwan at bawal lang tamad dito. 3,000. Mas mahal pa ang isang steak na kinakain ni Veronica sa tanghalian kaysa sa sweldong inaalok niya para sa isang buwang trabaho. Opo, ma'am. Malaking tulong na po yun. Salamat po, sagot ni Ricardo. Pero sa loob-loob niya, kumukulo ang dugo niya. Pumasok siya sa loob ng bakuran. Ang pamilyar na amoy ng mga bulaklak na siya mismo ang nagtanim noon ay sumalubong sa kanya. Pero ngayon, bilang isang estranghero sa sarili niyang bahay, iba ang pakiramdam. Ang hangin ay mabigat. Doon ka. Turo ni Veronica sa lumang bodega sa likod ng bahay, malayo sa main house. Diyan ka matutulog. Bawal kang pumasok sa loob ng mansyon kapag hindi kita tinatawag.
Ayokong kumalat ang amoy mo sa sofa ko. Tumango lang si Ricardo at naglakad patungo sa bodega. Pagpasok niya, halos masuka siya sa amoy. Puno ng alikabok, sapot ng gagamba, at mga lumang kagamitan sa paghahalaman. Dito niya dati itinatago ang mga mamahaling tools niya. Ngayon, dito siya matutulog sa sahig, kasama ng mga daga. Inilapag niya ang kanyang maliit na bag sa isang sulok. Naupo siya sa malamig na semento. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sugurin si Veronica at palayasin ito. Pero hindi pwede. Kailangan niya ng ebidensya. Kailangan niyang makita kung ano talaga ang nangyayari kapag wala siya. Lumipas ang mga oras at dumating ang gabi. Madilim na sa buong estate. Kumakalam ang sikmura ni Ricardo dahil hindi siya binigyan ng hapunan. Bukas ka na kumain. Magtrabaho ka muna, ang sabi ng katiwala kanina. Hindi makatulog si Ricardo. Tumayo siya at sumilip sa maliit na bintana ng bodega na nakaharap mismo sa likurang bahagi ng mansyon. Kitang-kita niya ang malaking bintana ng kusina mula sa kanyang pwesto. Maliwanag ang ilaw sa loob. Nakita niya si Veronica na nakatayo sa may gitna ng kusina. Sa harap ng mahabang mesa, nakaupo ang 4 niyang anak, sina Lara, Mara, Sara at Cara. Nanlaki ang mga mata ni Ricardo. Dumikit siya sa bintana para mas maaninag ang nangyayari. May hawak na malaking plato ng pritong manok si Veronica. Mainit pa ito at umuusok. Kitang-kita ni Ricardo kung paano tumingin ang mga bata sa pagkain. Ang mga mata nila ay nanlalaki sa gutom. Tila ba ilang araw na silang hindi nakakatikim ng totoong ulam. Inabot ng maliit na kamay ni Cara ang isang piraso ng manok. Biglang hinampas ni Veronica ang kamay ng bata gamit ang sandok. Napapikit si Ricardo sa sakit. Parang siya ang napalo. Nakita niyang umiyak si Cara, pero walang lumalabas na tunog. Takot na takot itong umiyak ng malakas. May sinisigaw si Veronica pero hindi marinig ni Ricardo dahil sa kapal ng salamin at layo ng distansya. Nakita niya ang pagturo ni Veronica sa 4 na maliliit na mangkok sa harap ng mga bata. Lugaw. Malabnaw na lugaw na halos tubig lang. Umiling-iling ang mga bata. Gusto nila ng manok. Ngumiti si Veronica ng nakakaloko. Itinaas niya ang plato ng manok. Akala ni Ricardo ay ibibigay na niya ito. Pero naglakad si Veronica palapit sa malaking basurahan sa gilid ng lababo. Tumingin ito ng diretso sa mga bata na para bang nanonood ng isang palabas. Dahan-dahan niyang itinaktak ang lahat ng pritong manok sa loob ng basurahan, isa-isa. Nahulog ang mga hita at pakpak ng manok sa maruming basurahan habang nanlalaki ang mga mata ng 4 na bata. Napahawak si Lara sa kanyang tiyan at napahagulgol. Tumawa si Veronica. Isang tawa na kahit walang tunog ay naramdaman ni Ricardo ang kasamaan. Kumuha si Veronica ng isang bote ng dishwashing liquid at ibinuhos ito sa ibabaw ng tinapong pagkain sa basurahan para hindi na ito mapakinabangan pa. Sa loob ng madilim na bodega, napahawak si Ricardo sa rehas ng bintana. Bumaon ang mga kuko niya sa kalawangin na bakal hanggang sa dumugo ang kanyang mga daliri. Ang kanyang paghinga ay mabilis, mabigat, at puno ng nagngangalit na puot. Ang kanyang puso ay parang pinipiga sa nakita. Ang mga anak niya, ang mga prinsesa niya, ay tinatrato na mas masahol pa sa aso. Demonyo ka! Bulong ni Ricardo sa dilim. Ang mainit na luha ay humahalo sa dumi sa kanyang pisngi. Ang boses niya ay nanginginig sa galit na hindi niya pa nararamdaman sa buong buhay niya. Magbabayad ka, Veronica. Isinusumpa ko sa langit at sa lupa. Magbabayad ka. 4:00 pa lang ng madaling araw, gising na si Beatrice. Dahan-dahan ang bawat hakbang niya sa pasilyo ng mansyon. Hawak niya ang kanyang sapatos para hindi lumikha ng ingay sa makintab na sahig. Ang bawat kaluskos ay nagpapabilis ng tibok ng puso niya. Alam niyang mahimbing pa ang tulog ni Veronica sa master bedroom, pero hindi siya pwedeng magpakampante. Ang mahuli siya ngayon
ay nangangahulugan ng pagkawala ng trabaho. At kapag nawalan siya ng trabaho, wala siyang maipadadala sa probinsya para sa gamot ng nanay niya. Pero mas hindi niya kayang tiisin ang gutom ng mga bata. Pumasok siya sa kwarto ng 4 na magkakapatid. Bumungad sa kanya ang nakakadurog na tanawin. Wala na ang malalambot na kama. Ipinatanggal ito ni Veronica kahapon dahil mamasyado daw silang nasasanay sa luho. Ngayon, ang 4 na prinsesa ng yumaong si Ricardo Cavalcante ay natutulog sa manipis na banig sa sahig, magkakayakap para labanan ang lamig ng aircon na sadyang tinudo ni Veronica bago ito matulog. Lara, Mara, Sara, Kara, bulong ni Beatrice habang tinatapik sila isa-isa. Agad na dumilat si Kara. Nang makita nito si Beatrice, may takot sa mga mata nito na agad na palitan ng pag-asa. Inilabas ni Beatrice ang 3 balot ng biskit na tinipid niya mula sa sarili niyang merienda. Pasensya na kayo. Ito lang ang naitago ko. Nanginginig na, sabi ni Beatrice habang inaabot ang pagkain. Parang mga gutom na sisiw na dinumog ng mga bata ang biskit. Ang mga mumo ay maingat nilang sinasalo ng kanilang mga palad para walang kumalat sa sahig. Habang kumakain sila, napansin ni Beatrice si Lara. Hindi ito kumakain. Nakasandal lang ito sa pader. Mapungay ang mga mata at namumula ang pisngi. Hinawakan ni Beatrice ang noo ni Lara. Nagulat siya sa init. Lara, may sinat ka! Nag-aalalang sabi ni Beatrice. Masakit po ang ulo ko, Yaya. Mahinang sagot ng bata. Gusto ko po ng tubig. Kukuha sana si Beatrice ng tubig nang biglang bumukas ang pinto. Nakatayo doon si Veronica. Nakasandal ito sa hamba ng pinto, nakasuot ng silk robe at nakataas ang kilay. Ang aga naman ng picnic nyo, malamig na sabi nito. Natigilan ang mga bata. Nabitawan ni Kara ang biscuit. Ma'am, nauutal na sabi ni Beatrice. Humarang siya sa harap ng mga bata. Ginising ko lang po sila para pakainin? Putol ni Veronica. Lumapit ito at tinignan ang biscuit sa sahig. Sabi ko diet sila, di ba? Bakit mo kinokontra ang utos ko, Beatrice? Gusto mo bang sumunod sa mga guard na tinanggal ko? Lumuhod si Beatrice. Ma'am, parang awa niyo na. Kagabi pa po hindi kumakain ang mga bata. At si Lara po, mainit siya. May lagnat po siya. Tumingin si Veronica kay Lara na nanginginig sa sulok. Wala man lang bahid ng pag-aalala sa mukha ng madrasta. Lagnat! Arte lang yan. Gusto lang niya ng atensyon dahil wala na ang tatay niya. Irap ni Veronica. Dahil sa katigasan ng ulo niyo, wala kayong almusal ngayon. At ikaw, Beatrice, kaltas sa sweldo mo ang presyo ng biskit na yan. Padabog na lumabas si Veronica. Bilisan niyo! Maglinis kayo ng garden! Ayaw ko ng tamad sa pamamahay ko. Ilang oras ang lumipas. Nasa hardin na sila. Tirik na ang araw. Pinagbubunot ni Veronica ng damo ang 3 bata, habang si Lara ay nakaupo sa lilim ng puno, nanghihina. Si Beatrice ay nagwawalis ng mga tuyong dahon. Panay ang lingon kay Lara. Sa di kalayuan, nakita ni Beatrice ang bagong hardinero. Si Carding. Abala ito sa paghuhukay ng lupa. Pero napansin ni Beatrice na hindi ito nagtatrabaho ng tuloy-tuloy. Sa tuwing tatalikod si Veronica, na nakaupo sa terrace habang nagpapamanicure sa isang home service na beautician, humihinto si Carding. Pasimple nitong inilalabas ang isang lumang cellphone at itinatapat sa direksyon ng mga bata at ni Veronica. Kumunot ang noo ni Beatrice. Bakit niya kinukunan? Lumapit si Beatrice kay Carding nang utusan siya ni Veronica na itapon ang mga basura sa likod. Kuya Carding, bulong niya habang dumadaan sa tabi nito. Nag-angat ng tingin ang hardinero. Sa malapitan, nakita ni Beatrice ang dumi sa mukha nito, pero mas napansin niya ang mga mata. Matalim. Galit. Bakit mo sila kinukunan? Tanong ni Beatrice.
Mahina pero mariin. Kapag nahuli ka ni ma'am, patay ka. Hindi sumagot si Carding. Ibinalik niya ang cellphone sa bulsa. Tumingin siya kay Beatrice. Bakit hinahayaan mong ganituhin sila? Ang boses ng hardinero ay mababa. Parang kumukulog. Natigilan si Beatrice. Hindi ito ang boses ng isang simpleng trabahador. May awtoridad ito. May diin. Wala akong magawa. Sagot ni Beatrice. Yumuko siya. Kailangan ko ng trabaho. At kung aalis ako, sino na ang mag-aalaga sa kanila? Tinitigan siya ni Carding ng matagal. Parang binabasa nito ang kanyang kaluluwa. Pagkatapos ay tumango ito ng dahan-dahan. Huwag kang aalis, sabi ni Carding. Kailangan ka nila at kailangan kita. Bago pa man makapagtanong si Beatrice kung ano ang ibig niyang sabihin, narinig nila ang isang malakas na sigaw at kalabog mula sa terrace. Lara! Napalingon silang dalawa. Nakahandusay si Lara sa damuhan. Nangingisay ito. Lara! Sigaw ni Beatrice at binitawan ng walis. Tumakbo siya palapit sa bata. Nauna pa siyang makalapit kaysa kay Veronica na napatayo lang sa gulat habang basa pa ang nail polish. Binuhat ni Beatrice ang ulo ni Lara. Napakainit ng bata. Puti na ang itim ng mga mata nito. Ma'am! Ma'am! Nagko-convulse na po siya. Dalhin na natin sa ospital. Sigaw ni Beatrice, umiiyak. Lumapit si Veronica, pero hindi para tumulong. Tiningnan niya lang ang bata na parang isang maruming basahan. Wala tayong driver, Beatrice. Umalis ang driver kanina para bumili ng dog food, katwiran ni Veronica. Ipasok mo na lang yan sa kwarto. Punasan mo ng suka. Ma'am, mamatay po siya kapag hindi natin dinala sa ER. Sigaw ni Beatrice. Sa unang pagkakataon, tinaasan niya ng boses ang amo. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Beatrice. Huwag mo akong sigawan. Katulong ka lang. Nanggigil na sigaw ni Veronica. Kung gusto mo siyang gamutin, gamitin mo ang pera mo. Pero huwag na huwag mong gagamitin ang kotse ko. Tinalikuran sila ni Veronica at pumasok sa loob ng mansion. Iniwan silang nag-iiyakan sa damuhan. Niyakap ni Beatrice si Lara. Ang tatlong kapatid ay nakapaligid sa kanila. Humahagulgol. Wala siyang magawa. Wala siyang sasakyan. Nasa liblib na lugar ang mansyon at walang dumadaan na taxi dito. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, naramdaman niya ang isang anino sa kanyang likuran. Lumingon siya. Nakatayo si Carding. Hindi na ito nakayuko. Nakatayo ito ng tuwid. Ang kanyang dibdib ay mabilis ang pagtaas-baba dahil sa pigil na galit. Hawak ni Carding ang isang malaking pala, shovel. Mahigpit na mahigpit ang hawak niya rito. Namumuti ang mga buko ng kanyang daliri. Ang mga ugat sa leeg niya ay lumalabas. Nakatingin si Carding sa pintuan kung saan pumasok si Veronica. Ang tingin niya ay tingin ng isang taong papatay. Kuya. Nanginginig na tawag ni Beatrice. Natakot siya sa kung anong gagawin ng lalaki. Tumingin si Carding sa kanya, pagkatapos ay kay Lara na nangingisay pa rin. Ipasok mo siya sa kotse. Utos ni Carding. Iba na ang boses niya. Buo. Utos ng isang amo. Ha? Pero nakalak ang garage. Nasa kay ma'am ang susi. Iyak ni Beatrice. Naglakad si Carding papunta sa garage. Hindi siya huminto. Hindi siya nagdalawang isip. Itinaas niya ang hawak na pala. Sa isang malakas at nakakabinging among hampas, binasag niya ang salamin ng mamahaling sports car na nakaparada sa driveway. Crash! Nagulat si Beatrice. Napatigil sa pag-iyak ang mga bata. Binuksan ni Carding ang pinto ng kotse mula sa loob. Lumingon siya kay Beatrice. Ang kanyang muka ay puno ng determinasyon. Sakay! Sigaw ni Carding habang pinuputol ang mga wire sa ilalim ng manibela para i-hotwire ang sasakyan. Isalba natin ang anak ko, ang anak ng amo mo. Hinigpitan ni Ricardo ang hawak sa manibela ng sports car. Ang makina ng sasakyan ay umungal ng malakas
habang binabagtas nila ang highway. Sanay na sanay ang mga kamay niya sa bigat at response ng kotseng ito. Siya ang bumili nito 2 taon na ang nakakaraan. Siya ang nag-break-in nito. Pero ngayon, minamaneho niya ito hindi bilang si CEO Ricardo Cavalcante, kundi bilang si Carding na hardinero. Marumi, mabaho, at puno ng takot para sa buhay ng anak. Sa rearview mirror, nakita niya si Beatrice sa backseat. Yakap-yakap nito si Lara na wala pa ring malay. "Kuya, dahan-dahan lang!" Sigaw ni Beatrice, namumutla sa bilis ng takbo nila. "Baka mabangga tayo." "Huwag kang mag-alala." Sagot ni Ricardo, ang boses ay kalmado pero seryoso. "Kabisado ko ang daan at kabisado ko ang kotseng ito." Natigilan si Beatrice. Tumingin ito sa kanya sa salamin. Nakita ni Ricardo ang pagtataka sa mata ng yaya. Paanong ang isang probinsyanong hardinero ay nagmamaneho ng isang Ferrari na parang isang professional racer? Iniwas ni Ricardo ang tingin. Muntik na. Isip niya, "Ricardo, umarte ka ng ayon sa role mo." Dati akong driver ng jeep." Bawi niya agad, pinapalaki ang punto ng pagsasalita. "Pareho lang naman to. May manibela, may preno." Hindi na sumagot si Beatrice. Mas inuna nito ang pagpunas ng pawis ni Lara. Pagdating sa emergency room ng pinakamalapit na ospital, mabilis na binuhat ni Ricardo ang anak. "Tulong! Emergency!" Sigaw niya pagpasok ng pinto. Agad silang sinalubong ng mga nurse at inihiga si Lara sa stretcher. "Anong nangyari?" Tanong ng doktor habang chinecheck ang pulso ng bata. "Mataas ang lagnat. Nag-convulse kanina." Mabilis na sagot ni Ricardo. "Doc, gawin niyo ang lahat. Huwag niyong tipirin ang gamot." Tumingin ang doktor sa kanya, sa marumi niyang damit, sa putik sa sapatos niya. Pagkatapos ay tumingin ito kay Beatrice na naka-uniforme ng yaya. "Sir, private hospital ito," alanganing sabi ng doktor. "Kailangan muna ng down payment bago namin siya ma-admit sa kwarto. Mukhang hindi niyo kakayanin ang bill." Naramdaman ni Ricardo ang pag-akyat ng dugo sa ulo niya. Gusto niyang sigawan ng doktor. Gusto niyang sabihin na kaya niyang bilhin ang buong ospital na ito ngayon din. Pero pinigilan siya ng kamay ni Beatrice sa braso. "Doc, parang awa niyo na." Umiiyak na pakiusap ni Beatrice. "Isalba niyo muna siya. Maghahanap ako ng paraan. Tatawagan ko ang amo namin." Umiling ang doktor. "Protocol po, miss." Huminga ng malalim si Ricardo. Tinalikuran niya sila sandali at nagkunwaring may kinukuha sa kanyang sapatos. Mula sa ilalim ng suwelas ng kanyang lumang sapatos, hinugot niya ang isang plastic na supot na may lamang pera, ang kanyang emergency fund na tinago niya bago siya nagpanggap na patay. Humarap siya ulit sa doktor at ibinagsak ang makapal na rolyo ng pera sa counter ng nurse station. "Ayan," mariing sabi ni Ricardo. 20,000. Kulang pa ba yan para gamutin ang alaga namin?" Nanlaki ang mata ng doktor. Nanlaki rin ang mata ni Beatrice. "Kuya Carding," bulong ni Beatrice. "Saan galing yan?" "Ipon ko yan," sagot ni Ricardo nang hindi tumitingin kay Beatrice. "Pampagawa sana ng bahay sa probinsya, pero mas mahalaga ang buhay ng bata. Gamutin niyo na siya, Doc." Natahimik ang lahat. Agad na kumilos ang medical team. Habang hinihintay nilang bumaba ang lagnat ni Lara, naupo si Ricardo sa isang bench sa labas ng air. Nakayuko siya, nakatakip ang mga palad sa muka. Nanginginig ang mga kamay niya, hindi dahil sa lamig, kundi sa takot na naramdaman niya kanina. Muntik na. Muntik na niyang mawala si Lara dahil pakamamukomaz sa kapabayaan ni Veronica. Lumapit si Beatrice at umupo sa tabi niya. May hawak itong 2 cup ng kape mula sa vending machine. "Salamat," sabi ni Beatrice ng mahina. Inabot niya ang kape. Tinanggap ito ni Ricardo. "Kamusta na siya?" "Okay na daw. Stable na," sagot ni Beatrice.
Tinitigan niya si Ricardo. Kuya hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Ang laki ng pera na yon. Paano mo pa maipapatayo ang bahay mo? Nagkibit-balikat si Ricardo. Kikitain ko ulit yun. Ang buhay ng hindi nabibili. Tumahimik sila sandali. Alam mo kuya, basag ni Beatrice sa katahimikan. Kakaiba ka. Hindi ka katulad ng ibang nakilala ko. Yung tapang mo kanina sa bahay. Yung pagmamaneho mo. Tapos yung pera. Tumingin si Ricardo kay Beatrice. Nakita niya ang pagdududa sa mga mata ng dalaga. Matalino si Beatrice. Hindi ito madaling lokohin. Marami lang akong pinagdaanan sa buhay, Beatrice. Simpleng sagot niya. Kapag gipit, lumalabas ang galing ng tao. Biglang tumunog ang cellphone siya ni Beatrice, si Veronica. Napalunok si Beatrice bago sagutin. Hello po, ma'am. Hoy, babae. Ang sigaw ni Veronica ay rinig kahit hindi naka-loudspeaker. Nasaan kayo? At anong ginawa ng hampas lupang hardinero na yan sa kotse ko? Basag ang bintana. Sira ang wiring. Ipapapulis ko kayong dalawa. Napapikit si Beatrice. Ma'am, nasa ospital po kami. Si Lara po. Wala akong pakialam kay Lara. Iuwi niyo ang kotseng yan ngayon din. Kung may gas-gas yan, ibebenta ko ang mga laman loob niyo. Binabaan sila ng telepono. Tumingin si Beatrice kay Ricardo, puno ng takot. Kuya, galit na galit si ma'am. Ipapapulis ka daw. Tumayo si Ricardo. Inayos niya ang kanyang sombrero. Hayaan mo siya. Sabi niya ng matigas. Ako ang bahala. Iuwi na natin si Lara. Hindi siya pwedeng magtagal dito. Baka sundan tayo ni Veronica at gumawa ng eksena. Bumalik sila sa mansyon bago maghating gabi. Sinalubong sila ni Veronica sa driveway. Namumula ang mukha nito sa galit. May hawak na wine glass sa isang kamay at sigarilyo sa kabila. Ikaw, duro niya kay Ricardo pagkababa nito ng kotse. Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatang sirain ang sasakyan ko? Yumuko si Ricardo. Bumalik sa anyong carding. Pasensya na po, ma'am. Nataranta lang po ako. Mamatay na po kasi ang bata. Sagot niya ng pautal-utal. So feeling bayani ka? Sigaw ni Veronica. Lumapit ito at dinuraan si Ricardo sa mukha. Napasinghap si Beatrice na nasa likuran, buhat si Lara. Hindi gumalaw si Ricardo. Naramdaman niya ang laway sa kanyang pisngi. Ang kamao niya sa gilid ay mahigpit na nakakuyom, pero nanatili siyang nakayuko. Dahil sa ginawa mo, wala kang sweldo ng 6 na buwan. Hatol ni Veronica. At ikaw, Beatrice, ipasok mo yang bata na yan. Siguraduhin mong maglilinis yan ng banyo bukas bilang parusa sa abalang ginawa niya. Padabog na umalis si Veronica. Nang mawala na ang amo, mabilis na nilapitan ni Beatrice si Ricardo. Kumuha siya ng panyo at akmang pupunasan ang mukha ng hardinero. Kuya, sorry. Naiiyak na sabi ni Beatrice. Dahil sa akin, naduraan ka pa. At wala kang sweldo. Hinawakan ni Ricardo ang pulso ni Beatrice para pigilan ito. Sa ilalim ng liwanag ng poste sa driveway, nagtama ang kanilang mga mata. Huwag kang umiyak, Beatrice, sabi ni Ricardo. Ang boses niya ay wala ng bahid ng takot o pagpapakumbaba. Ito ay boses ng isang taong sanay mag-utos. Nabitawan ni Beatrice ang panyo. Dahil sa paghawak ni Ricardo sa kamay niya, umangat ng bahagya ang manggas ng maduming t-shirt nito. Tumama ang ilaw sa pulso ni Ricardo. Nakita ni Beatrice ang relo. Isang gintong relo na may mga diamante sa gilid. Kumikislap ito ng marangya. Isang bagay na hinding-hindi makakamit ng isang hardinero kahit magtrabaho pa ito ng 100 taon. Nanlaki ang mga mata ni Beatrice. Tumingin siya sa relo. Tapos sa mukha ni Carding. Bumilis ang tibok ng puso niya. Ang mukha ni Carding, kung aalisin ang dumi at balbas, ang hugis ng panga, ang ilong, at ang mga mata. Ang mga matang iyon na nakita na niya sa mga family portrait sa loob ng bahay. Napaatras si Beatrice. Napahawak siya sa kanyang bibig para pigilan ang pagsigaw. Sir,
Sir Ricardo? Bulong niya. Halos hindi lumabas ang boses. Dahan-dahang binitawan ni Ricardo ang kamay niya. Hindi siya umiling. Hindi siya nagkaila. Tumingin siya ng diretso sa mata ng yaya at inilagay ang daliri sa kanyang mga labi. Shhh! Babala ni Ricardo. Kailangan kita, Beatrice. Tulungan mo akong iligtas ang mga anak ko. Hila-hila ni Ricardo si Beatrice papasok sa madilim at maalikabok na bodega. Mabilis niyang isinara ang pinto at inilak ito. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa isang lumang lampara sa sulok at sa sinag ng buwan na tumatagos sa bintana. Binitawan niya ang kamay ni Beatrice. Napasandal si Beatrice sa pader, habol ang hininga. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki pa rin, nakatitig sa lalaking nasa harap niya. Ang hardinerong si Carding, na may suot na milyonaryong relo at may boses ng isang CEO. Sir, Sir Ricardo? Ulit ni Beatrice, ang boses ay nanginginig sa takot at pagkamangha. Paano? Ibinalita sa TV na napatay na kayo. Bumagsak ang eroplano niyo. Huminga ng malalim si Ricardo. Pagod na siya sa pagpapanggap. Tinaas niya ang kanyang kamay at dahan-dahang tinanggal ang makapal at magaspang na peluka. Sunod niyang tinanggal ang mga pekeng nunal at balbas na idinikit niya gamit ang special glue. Kumuha siya ng basahan at pinunasan ng dumi sa kanyang mukha. Sa ilalim ng dumi at grasa, lumitaw ang pamilyar na mukha ni Ricardo Cavalcante. Mas matanda tingnan dahil sa pagod at puyat, pero siya nga ito. Napaupo si Beatrice sa isang lumang bangko, nang hina ang kanyang mga tuhod. Buhay kayo, bulong niya, at biglang bumuhos ang luha sa kanyang mga mata. Diyos ko, buhay kayo. Kinailangan kong gawin to, Beatrice. Paliwanag ni Ricardo. Lumapit siya at lumuhod sa harap ng dalaga para magpantay ang kanilang mga mata. Nakita ko ang sulat ni Cara. Nakita ko ang drawing niya. Humihingi sila ng tulong. Hinawakan ni Ricardo ang kamay ni Beatrice, ang mga kamay na nag-alaga sa kanyang mga anak nung wala siya. Akala ko, sapat na ang magpadala ng pera. Garalgal na sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Akala ko, basta nabibili ko ang gusto nila, okay na sila. Pero nagkamali ako. Iniwan ko sila sa isang demonyo. Napahagulgol si Beatrice. Sa wakas, may makikinig na sa kanya. Sa wakas, hindi na siya nag-iisa. Sir, ang sasama ng ginagawa niya, sumbong ni Beatrice, ang mga salita ay bumubuhos na parang baha. Pinapakain niya po sila ng panis. Tinanggalan niya sila ng kama. Kapag umiiyak si Sarah, kinukulong niya sa closet nang walang ilaw. Sinasabi niya sa kanila na iniwan niyo na sila dahil hindi niyo sila mahal. Kumuyom ang mga kamao ni Ricardo. Bumaon ang mga kuko niya sa kanyang palad. Papatayin ko siya, bulong ni Ricardo. Ang galit sa dibdib niya ay parang apoy na tumutupok sa kanya. Huwag, sir! Pigil ni Beatrice. Hinawakan niya ang balikat ni Ricardo. Kapag ginawa niyo yan, makukulong kayo. Paano na ang mga bata? Mawawalan na naman sila ng ama. Tumingin si Ricardo kay Beatrice. Nakita niya ang takot sa mga mata nito, pero naroon din ang malasakit. Si Beatrice, isang simpleng yaya na walang kapangyarihan, ay mas naging magulang pa sa mga anak niya kaysa sa kanya. Dahan-dahang inangat ni Ricardo ang kanyang kamay at pinunasan ng luha sa pisngi ni Beatrice. Natigilan si Beatrice sa haplos na yon. Magaspang ang palad ni Ricardo dahil sa trabaho sa hardin, pero mainit ito at ligtas. Tama ka, sabi ni Ricardo ng mahina. Hindi ako pwedeng magpadalos-dalos. Kailangan ko ng ebidensya. Yung ebidensya na magpapakulong sa kanya habang buhay at magtatanggal sa kanya ng karapatan sa mga bata. Tinitigan niya si Beatrice ng diretso. Beatrice, kailangan kita. Ikaw ang magiging mata at tainga ko sa loob ng bahay. Ako naman ang kikilos sa labas. Tayong dalawa ang tatapos sa kasamaan ni Veronica. Tumango si Beatrice,
Pinahid ang huling patak ng luha. Gagawin ko po ang lahat, sir, para sa mga bata. Huwag mo akong tawaging sir kapag nandito tayo, sabi ni Ricardo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Carding lang. Hanggat hindi pa tapos ang laban, ako muna si Carding. Sa sandaling iyon, sa gitna ng maduming bodega, naramdaman nila ang isang kakaibang koneksyon. Hindi lang sila amo at katulong, sila ay magkakampi. Kinabukasan, bumalik sa normal ang lahat o sa kung ano ang inaakala ni Veronica na normal. Nasa hardin si Carding, nagpuputol ng sanga ng puno. Pero sa totoo lang, nakatutok ang kanyang paningin at pandinig sa paligid. Si Beatrice naman ay nasa loob, nagsisilbi kay Veronica, pero pasimpleng nagre-record ng mga boses gamit ang isang maliit na recorder na ibinigay ni Ricardo kagabi. Tanghaling tapat ng may dumating na bisita. Isang makintab na itim na Mercedes-Benz ang pumasok sa gate. Napahinto si Ricardo sa pagwawalis. Kilala niya ang kotseng iyon. Bumukas ang pinto ng driver's seat at lumabas ang isang lalaking naka-Amerikana. May bitbit na briefcase at mukhang kagalang-galang. Si Attorney Gomez, ang best friend ni Ricardo mula pa noong kolehiyo, ang ninong ng kambal, ang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang last will and testament. Nakahinga ng maluwag si Ricardo. Salamat sa Diyos, isip niya. Nandito si Gomez para siguraduhing maayos ang lagay ng mga bata. Siguradong hihigpitan niya si Veronica. Naglakad si Gomez papunta sa main door. Lumabas si Veronica para salubungin ito. Nakasuot ang byuda ng isang itim na dress na hapit sa katawan na tila hindi angkop sa isang nagluluksa. Nagtago si Ricardo sa likod ng isang malagong gumamela para makinig. Gusto niyang marinig kung paano pagsasabihan ni Gomez si Veronica. Veronica, bati ni Gomez. Lucas, sagot ni Veronica nang nakangiti. At sa harap ng mismong pinto ng mansyon ni Ricardo, sa ilalim ng tirik na araw, biglang hinawakan ni Attorney Gomez ang bewang ni Veronica at hinila ito palapit. Nanlaki ang mga mata ni Ricardo. Hinalikan ni Gomez si Veronica. Hindi ito halik ng magkaibigan. Ito ay halik ng magkarelasyon, malalim, mapusok, at puno ng pagnanasa. Tumugon si Veronica sa halik. Ipinalupot ang mga braso sa leeg ng abogado. "Namiss kita," bulong ni Veronica pagkatapos nilang maghiwalay ng labi. Pero rinig na rinig ni Ricardo, "Ang tagal mong dumating. Kanina pa ako naiinip." "Sorry, babe," sagot ni Gomez habang hinahaplos ang pisngi ni Veronica. "Inayos ko pa ang mga papeles. Good news! Ang death certificate ni Ricardo. Pirmado na. At ang paglilipat ng lahat ng assets sa pangalan mo, ready na rin." Tumawa si Veronica. "Perfect. Sa wakas, akin na ang lahat." "Paano ang mga bata?" tanong ni Gomez. "Huwag kang mag-alala," sagot ni Veronica nang walang gatol. "Nakausap ko na ang direktor ng mental hospital. Sa isang linggo, ipapasok na natin sila. Ang reason? Trauma dahil sa pagkamatay ng ama. Walang maghihinala." Nagtawanan silang dalawa at pumasok sa loob ng mansyon, magkahawak kamay. Naiwan si Ricardo sa likod ng halaman. Ang kanyang tuhod ay nanghina at napaluhod siya sa lupa. Ang pala na hawak niya ay nahulog. Ang best friend niya, ang nag-iisang tao na pinagkatiwalaan niya sa labas ng pamilya. Kasabwat pala. Hindi lang si Veronica ang kalaban. Buong mundo pala ang niloloko siya. Naramdaman ni Ricardo ang pagtulo ng luha sa kanyang pisngi. Pero hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng purong puot. Ngayon, alam na niya. Wala siyang ibang kakampi kundi si Beatrice. At kailangan nilang kumilos ng mabilis. Dahil sa isang linggo, mawawala na ng tuluyan ang kanyang mga anak. Huminto ang pagwawalis ni Ricardo nang makita niya ang pamilyar na itim na Mercedes-Benz na pumasok sa gate ng mansyon. Kilalang-kilala niya ang kotseng iyon. Sa loob ng 2 linggong pagpapanggap bilang si Carding, ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng kaunting pag-asa. Bumukas ang pinto ng driver's seat at lumabas ang isang lalaking naka-Amerikana.
May bitbit na leather briefcase at mukhang kagalang-galang. Si Attorney Lucas Gomez. Siya ang best friend ni Ricardo mula pa noong kolehiyo. Siya ang ninong ng kambal. Siya ang taong pinagkatiwalaan ni Ricardo ng kanyang last will and testament at ng buong kumpanya habang wala siya. Nakahinga ng maluwag si Ricardo. Napakapit siya sa hawak niyang walis tingting. Salamat sa Diyos. Bulong niya sa sarili. Nandito si Lucas. Siguradong napansin niyang may mali sa mga report. Siguradong nandito siya para imbestigahan si Veronica. Gusto sanang tumakbo ni Ricardo palapit. Gusto niyang yakapin ang kaibigan at sabihing, "Pare, buhay ako. Tulungan mo ako." Pero pinigilan niya ang sarili. Kailangan niyang mag-ingat. Kailangan niyang malaman kung ano ang sasabihin ni Lucas kay Veronica bago siya magpakilala. Lumabas si Veronica sa main door. Suot ang isang itim na dress na hapit sa katawan, na tila mas bagay sa isang party kaysa sa pagluluksa. Sinalubong ng byuda ang abogado na may malawak na ngiti. Nagtago si Ricardo sa likod ng malalagong gumamela, malapit sa veranda. Pinanood niya kung paano naglakad si Lucas palapit kay Veronica. Inaasahan ni Ricardo ang isang formal na pakikipagkamay o kaya ay isang yakap ng pakikiramay. Pero mali siya. Sa harap ng mismong pinto ng mansyon, sa ilalim ng tirik na araw, hinawakan ni Lucas ang bewang ni Veronica at hinila ito palapit. Nanlaki ang mga mata ni Ricardo. Nanigas ang buong katawan na niya. Hinalikan ni Lucas si Veronica. Hindi ito halik ng magkaibigan. Ito ay halik ng magkarelasyon, malalim, mapsok at puno ng pagnanasa. Isang halik na nagpapahiwatig na matagal na nila itong ginagawa. Tumugon si Veronica sa halik. Ipinalupot pa ang mapuputing braso sa leeg ng abogado. "Namiss kita, Lucas." Malanding bulong ni Veronica pagkatapos nilang maghiwalay ng labi. "Ang tagal mong dumating. Kanina pa ako naiinip." "Sorry, babe," sagot ni Lucas habang hinahaplos ang pisngi ni Veronica. "Inayos ko pa ang mga papeles para maging plansado ang lahat. Mahirap na. Baka may makahalata." Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Ricardo. Ang best friend niya. Ang nag-iisang tao na pinagkatiwalaan niya sa labas ng pamilya. Kahit ang taong ito ay tinraidor siya. Naupo sila sa veranda, ilang metro lang ang layo mula sa pinagtataguan ni Ricardo. Rinig na rinig niya ang bawat salita, bawat tawa, bawat plano. Binuksan ni Lucas ang briefcase. "Good news," panimula ng abogado. Ang death certificate ni Ricardo, pirmado na ng judge, official na. Patay na si Ricardo Cavalcante sa mata ng batas. "Perfect!" Humahagik-gik na, sabi ni Veronica habang nagsasali ng wine. "So kailan ko makukuha ang pera?" "Relax, honey. Nasa proseso na ang paglilipat ng lahat ng bank accounts at properties sa pangalan mo bilang sole administrator," paliwanag ni Lucas. Pero may isang maliit na problema. "Ano?" Biglang tumalim ang boses ni Veronica. "Ang mga bata," sagot ni Lucas. "Habang buhay ang apat na yan, at habang wala pa silang 18 years old, hahanapan sila ng korte ng guardian ad litem. Baka pakialaman ng gobyerno ang mana nila." Nanlamig si Ricardo sa kanyang pinagtataguan. Ang apat niyang prinsesa. Ang mga inosenteng bata na walang kamuwang-muwang. "Anong gusto mong gawin ko?" Inis na tanong ni Veronica. "Patayin ko sila. Masyadong madugo. Baka maghinala ang mga pulis kung sunod-sunod na mamatay ang mga Cavalcante." Ngumisi si Lucas. Isang nanggising nagpadilim sa paningin ni Ricardo. "Hindi natin sila kailangang patayin," sabi ni Lucas. "Kailangan lang nating patunayan na hindi nila kayang mag-isip." "Ano ang ibig mong sabihin?" "Nakausap ko na ang direktor ng San Lazaro Mental Institution." Pagpapatuloy ni Lucas, "Nagbayad na ako ng malaking down payment. Palalabasin natin na dahil sa trauma sa pagkamatay ng tatay nila, nawala sa katinoan ng apat na bata. Violent tendencies, hallucinations." Napatakip si Veronica sa bibig niya, hindi dahil sa horror, kundi dahil sa tuwa. "Genius ka talaga, Lucas.
Kapag nasa mental hospital na sila, idedeklara silang mentally incapacitated. Ako na ang may hawak ng lahat ng pirma. Exactly, sagot ni Lucas. Sa makalawa, darating ang van para kunin sila. Ihanda mo na ang mga gamit nila. Siguraduhin mong mukha silang baliw pagdating ng mga doktor. Huwag kang mag-alala, tumawa si Veronica. Ilang araw ko na silang ginugutom at tinatakot. Konting pilit na lang, bibigay na ang utak ng mga yan. Sa likod ng gumamela, nanginginig ang buong katawan ni Ricardo. Ang luha sa kanyang mga mata ay natuyo na, napalitan ng purong puot. Ang puso niya ay tumitibok ng napakabilis, parang sasabog sa dibdib niya. Ang mga anak niya, ipapasok sa mental hospital? Guguluhin ang isip habang buhay para lang sa pera? Hindi niya namalayan na napahigpit ang hawak niya sa gunting na panghalaman. Sa tindi ng galit, napaatras si Ricardo. Crack! Napakalakas ng tunog ng natapakan niyang tuyong sanga. Agad na tumahimik sina Veronica at Lucas. Sino yan? Sigaw ni Lucas. Mabilis na tumayo ang abogado at tumingin sa direksyon ng mga halaman. Nanigas si Ricardo. Nakadapa siya sa lupa. Ang muka ay nakasubsob sa damuhan. Alam niyang kapag ginalaw niya ang kahit isang daliri, makikita siya. Baka pusa lang, sabi ni Veronica, bagaman may kaba sa boses nito. Hindi, seryosong sabi ni Lucas. Bumunot ito ng isang bagay mula sa kanyang tagiliran. Narinig ni Ricardo ang pagkasa ng baril. May baril si Lucas. Lumabas ka dyan! Sigaw ni Lucas habang dahan-dahang naglalakad palapit sa pinagtataguan ni Ricardo. Kung sino ka man, bilang na ang oras mo. Dinig na dinig ni Ricardo ang mga yapak ng sapatos ni Lucas sa semento. Papalapit. Nang papalapit. 5 metro. 3 metro. 1 metro na lang at mahahawi na ni Lucas ang mga dahon na nagtatago kay Ricardo. Wala nang magagawa si Ricardo. Hinawakan niya ng mahigpit ang gunting. Kung mamamatay man siya ngayon, isasama niya si Lucas sa impyerno. Huminto ang mga yapak sa tapat mismo ng ulo niya. Nakita ni Ricardo ang dulo ng makintab na sapatos ng abogado. Hinawakan ni Lucas ang sanga ng gumamela at dahan-dahan itong hinawi. Nanigas si Beatrice sa kinatatayuan niya sa may pinto ng beranda. Hawak niya ang isang tray na may lamang pitsel ng juice at mga baso, pero parang hindi niya maramdaman ang bigat nito. Ang nararamdaman lang niya ay ang kabog ng kanyang dibdib na parang sasabog. Nakita niya si Attorney Gomez. Nakatutok ang baril sa gumamela. Hahawiin na nito ang mga dahon. At sa likod ng mga dahon na yon, alam ni Beatrice na naroon si Ricardo, ang kanyang amo, ang ama ng mga bata, at ang tanging pag-asa nila. Kapag nahuli siya ngayon, patay na silang lahat. Walang matitira para iligtas ang mga bata. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Ngayon na. Pumikit ng mariin si Beatrice at sadyang binitiwan ng tray. Blag! Crash, nabasag ang pitzel at ang mga kristal na baso sa semento. Ang tunog ay napakalakas at nakakagulat sa tahimik na hapon. Napalingon agad si Attorney Gomez sa gulat. Naiharap niya ang baril sa direksyon ni Beatrice. Ano yon? Sigaw ng abogado. Napatalon din si Veronica sa kanyang kinauupuan. Beatrice! Mabilis na lumuhod si Beatrice sa gitna ng mga bubog at natapong juice. Nagkunwari siyang nanginginig sa takot at katangahan. Sorry po! Sorry po, ma'am! Iyak ni Beatrice habang pinupulot ang mga bubog gamit ang kanyang mga kamay. Hindi alintana kung masugatan siya. Nadulas po ako. Pasensya na po. Habang nagkakagulo sa veranda, pasimpleng sumulyap si Beatrice sa hardin. Nakita niya ang mabilis na paggapang ng isang anino mula sa likod ng gumamela patungo sa gilid ng mansyon. Nakalayo na si Ricardo. Ligtas na siya. Nakahinga ng maluwag si Beatrice kahit pa alam niyang siya ang sasalo ng galit ng 2 demonyo. Lumapit si Veronica kay Beatrice. Pulang-pula ang mukha nito sa galit. Napakatanga mo talaga, sigaw ni Veronica.
Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Beatrice. Napaupo siya sa sahig. Alam mo bang imported na kristal ang mga yan? Bulyaw ni Veronica. Wala kang kwenta. Puro perwisyo ang dala mo sa bahay na to. Lumapit si Attorney Gomez. Ibinaba na nito ang baril, pero matalim pa rin ang tingin kay Beatrice. Veronica, seryosong sabi ng abogado, masyadong madaldal at pakialamera ang yaya na yan. Kanina pa siya labas-masok dito. Paano kung kanina pa siya nakikinig sa atin? Nanlaki ang mata ni Veronica. Tinitigan niya si Beatrice na parang sinusuri ang kaluluwa nito. Nakikinig ka ba sa usapan namin? Tanong ni Veronica nang mahina pero may bantang nakakakilabot. Hindi po, ma'am. Sagot ni Beatrice habang nakayuko. Tumutulo ang luha. Nagdadala lang po ako ng juice. Wala po akong narinig. Liar! Sigaw ni Veronica. Hinablot niya ang buhok ni Beatrice at pilit itong pinatayo. Nakita kitang nakatingin sa amin kanina. Ikaw ang nagsumbong sa social worker ano? Ikaw ang ahas sa pamamahay na to. Wala po akong alam, ma'am. Maniwala po kayo. Tinulak siya ni Veronica ng malakas, kaya tumama ang likod niya sa pader. Tama na, desisyon ni Veronica. Ayoko ng espiya sa bahay ko. Ayoko ng pabigat. Tinuro ni Veronica ang gate. You're fired, layas. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Beatrice. Ma'am, wag po. Parang awa niyo na. Wala pong pupuntahan ang mga bata. Sino po ang mag-aalaga sa kanila? Wala akong pakialam. Sigaw ni Veronica. Magbalot ka na ng gamit mo. Binibigyan kita ng 10 minuto. Kapag hindi ka pa nakaalis, ipapakaladkad kita kay Gomez. Tumakbo si Beatrice papasok sa kwarto ng mga bata. Hindi para mag-impake ng gamit niya, kundi para magpaalam. Naabutan niyang nagising na ang 4 dahil sa sigawan. Nakaupo sila sa sulok, takot na takot. Nang makita nila si Beatrice na umiiyak at may pasa sa pisngi, agad silang tumakbo at yumakap sa kanya. Ate Bea, bakit ka umiiyak? Sinaktan ka ba ni Mami? Tanong ni Sarah. Lumuhod si Beatrice at niyakap silang 4 ng mahigpit. Ito na siguro ang huling beses na mayayakap niya ang mga anghel na ito. Makinig kayo sa akin. Bulong ni Beatrice, pinipilit patatagin ang boses. Aalis muna si Ate Bea. Pinaalis ako ng tita niyo. Huwag! Iyak ni Cara. Kumapit ito nang mahigpit sa uniforme ni Beatrice. Huwag mo kaming iwan, Ate Bea. Takot po kami dito. Sasama kami. Sasama kami sa'yo. Sigaw ni Lara. Nadurog ang puso ni Beatrice. Gusto niyang isama ang mga bata. Gusto niyang itakas sila. Pero nasa labas si Gomez na may baril. Kapag nagpumilit siya, baka mapahamak lang ang mga bata. Babalik ako. Pangako ni Beatrice habang hinahaplos ang mga mukha nila. Pangako, babalik ako at may kasama ako. Magpakatatag kayo, ha? Huwag kayong kakain ng kahit anong ibibigay ni tita. Nakakaiba ang amoy. Naiintindihan niyo? Beatrice, time's up! Sigaw ni Veronica mula sa pasilyo. Bumukas ang pinto at pumasok si Veronica. Hinila niya si Beatrice palayo sa mga bata. Bitawan mo sila! Ang drama niyo! Sigaw ni Veronica habang kinakaladkad si Beatrice palabas. Ate Bea! Ate Bea! Ang iyak at sigaw ng mga bata ang huling naririnig ni Beatrice bago isinara ng malakas ni Veronica ang pinto ng mansyon sa mukha niya. Gabi na at bumubuhos ang malakas na ulan. Basang-basa si Beatrice habang nakatayo sa labas ng gate ng Cavalcante Mansion. Hawak niya ang isang maliit na ekobag na naglalaman lang ng ilang damit. Wala na. Tapos na. Wala na siyang trabaho. Wala na siyang access sa mga bata. At bukas o makalawa, darating na ang van ng mental hospital. Pakiramdam ni Beatrice ay guguho na ang mundo niya. Napaupo siya sa gilid ng kalsada at humagulgol sa ilalim ng ulan. Patawad, Sir Ricardo. Patawad, mga bata. Wala akong kwenta. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman niyang may humintong sasakyan sa harap niya.
Hindi ito ang Mercedes ni Gomez. Isa itong lumang pickup truck na ginagamit sa farm. Bumaba ang bintana. Sa dilim ng gabi, nakita niya ang mga mata ni Carding. Suot na naman nito ang sombrero at ang lumang damit. Sakay! Maikling utos ni Ricardo. Mabilis na sumakay si Beatrice. Pagkasara ng pinto, tumingin siya kay Ricardo. Sir, pinalayas na ako. Wala na tayong magagawa. Nasa loob si Gomez at may baril siya. Hawak nila ang mga bata. Pinaandar ni Ricardo ang sasakyan. Ang kanyang muka ay kalmado, pero matalim. Parang kalmado bago ang bagyo. Hindi, Beatrice, sagot ni Ricardo. Ngayong wala ka na sa loob, mas malaya na tayong kumilos. Ang akala nila, nanalo na sila dahil napaalis ka nila. Tumingin si Ricardo sa rearview mirror, nakatingin sa mansyon na papalayo. Nagkakamali sila dahil ang inalis nila ay ang tanging tao na pumipigil sa akin na sunugin ang impyerno na yan. Iniabot ni Ricardo ang isang folder kay Beatrice. Basahin mo yan. Galing yan kay Attorney Mendez kanina. Iyan ang listahan ng mga invited guests para sa party bukas ng gabi. Binuksan ni Beatrice ang folder sa ilalim ng ilaw ng sasakyan. Nanlaki ang mata niya. Mga senador, mga business tycoons, mga media personalities. Bukas ng gabi, sabi ni Ricardo. Ang boses ay puno ng yelo at apoy. Bukas ng gabi, magsasagawa tayo ng palabas na hinding-hindi nila makakalimutan. Samantala, sa loob ng mansyon, umalis na si Attorney Gomez. Umakyat si Veronica sa kwarto ng mga bata. Hawak niya ang susi. Binuksan niya ang pinto. Madilim sa loob. Ang 4 na bata ay nakasiksik sa isang sulok, nanginginig sa gutom at takot. Ngumiti si Veronica. Sa kanyang kabilang kamay, may hawak siyang isang tray, pero hindi pagkain ang laman nito. Laman nito ay 4 na baso ng gatas na hinaluan niya ng isang potent sedative, gamot na nagpapadulot ng hallucinations at matinding antok. Ito ang magsisiguro na kapag dumating ang mga doktor, bukas para sa check-up, bago ang party, mukhang wala sa sarili ang mga bata. Hello, my darlings. Malambing na bati ni Veronica. Uminom muna kayo ng gatas para makatulog kayo ng mahimbing. Ayaw po namin, sigaw ni Lara. Sabi ni Ate Bea, huwag kaming tatanggap ng kahit ano sayo. Tumalim ang tingin ni Veronica. Ibinaba niya ang tray at kinuha ang baso. Wala na ang Ate Bea niyo, bulong niya, at walang makakarinig sa inyo kahit sumigaw pa kayo. Lumapit siya sa mga bata, hawak ang baso. Inumin niyo to, utos niya, habang ang kidlat ay gumuguhit sa labas ng bintana, na nagbigay liwanag sa kanyang mukha na parang isang bruha. Dahil ito na ang huling gabi na matutulog kayo sa bahay na to. Isang murang motel sa gilid ng highway ang nagsilbing pansamantalang kuta ni na Ricardo at Beatrice. Sa harap ng basag na salamin sa banyo, hawak ni Ricardo ang isang labaha. Dahan-dahan. Kiss-kiss pagkatapos ng kiss-kiss, tinanggal niya ang makapal na balbas na naging maskara niya bilang si Carding. Kasabay ng pagbagsak ng mga buhok sa lababo, unti-unting naglalaho ang hardinerong yumuyuko at nagpapaalipin. Ang tumingin pabalik sa kanya sa salamin ay hindi na ang maamong si Carding. Ang nakikita niya ay si Ricardo Cavalcante, ang pating sa mundo ng negosyo, ang lalaking kayang magpabagsak ng kumpanya sa isang pirma lang. Pero ngayon, ang tapang sa kanyang mga mata ay hindi para sa pera. Ito ay para sa dugo. Lumabas siya ng banyo. Nakatayo si Beatrice sa tabi ng kama. Hawak nito ang isang itim na Amerikana na binili ni Ricardo kanina gamit ang natitirang cash na naitago niya. Ito ay simple, hindi designer brand. Pero nang isinuot ito ni Ricardo, nagmukha itong baluti ng isang mandirigma. Handa na ba ang lahat? Tanong ni Beatrice. Ang boses ng dalaga ay nanginginig pa rin. Halatang hindi nakatulog, kakaisip sa mga bata. Sir, paano kung
Paano kung ininom nila ang gatas kagabi? Paano kung hindi na sila magising? Huminto si Ricardo sa pagbubutones ng kanyang manggas. Lumapit siya kay Beatrice at hinawakan ang magkabilang balikat nito. Kilala ko ang mga anak ko, Beatrice. Matatapang sila. At pinalaki mo sila ng maayos. Seryosong sabi ni Ricardo. At kung may ginawa man si Veronica na hindi mapapatawad sa kanila kagabi, sisiguraduhin kong hindi kulungan ang babagsakan niya, kundi impyerno. Kinuha ni Ricardo ang kanyang cellphone. Isang numero lang ang tinawagan niya. Chief! Bati ni Ricardo sa kabilang linya. Ang kausap niya ay ang Chief of Police ng lungsod, isang matandang kaibigan na tinulungan niya noon sa gamutan ng asawa nito. Oo, ako to. Buhay ako. Huwag ka nang magtanong. Gusto ko lang sabihin na, parating na ako. Dalhin mo ang buong puwersa mo sa mansyon ko ngayong gabi. May ihahain akong kriminal. Ibinaba niya ang telepono. Tayo na. Yaya ni Ricardo. May party tayong dadaluhan sa Sunita Mambamteji. 7:00 ng gabi. Ang Cavalcanti Mansion ay nagliliwanag na parang isang palasyo. Ang driveway ay puno ng mga mamahaling sasakyan, Ferrari, Lamborghini, Mercedes. Ang mga bisita ay mga kilalang tao, mga senador, mga CEO, mga sikat na artista. Lahat sila ay nakasuot ng itim bilang pagluluksa, kunwari. Pero ang hangin ay puno ng tawanan at amoy ng champagne. Sa gitna ng malawak na ballroom, nakatayo si Veronica. Napakaganda niya ngayong gabi. Suot niya ang isang itim na gown na gawa ng isang sikat na designer sa Paris, punong-puno ng sequins na kumikislap sa ilalim ng chandelier. Sa kanyang leeg ay nakasuot ang isang kwintas ng brilyante, isang pamana ng lola ni Ricardo na matagal nang nawawala. Pero nahanap niya sa safe ng asawa. Lumapit si Attorney Gomez, may hawak na 2 baso ng wine. You look stunning, my love. Bulong ni Gomez sabay halik sa pisngi ni Veronica. Ang galing ng acting mo. Mukha kang biyudang nagpipilit maging matatag. Tumawa ng mahina si Veronica. Siyempre! Ito na ang grand finale ko. Nasaan na ang mga papeles? Nasa briefcase ko, sa backstage. Sagot ni Gomez. Mamaya, pagkatapos ng tribute video para kay Ricardo, ia-announce ko na ikaw na ang sole administrator ng Cavalcanti Group dahil sa mental incapacity ng mga bata. Pipirmahan mo na lang ang transfer documents sa harap ng lahat. Legal at malinis. Ang mga bata? Tanong ni Veronica, pasimpleng sumulyap sa itaas ng hagdan. Nasa kwarto, tulog na tulog. Ngisi ni Gomez. Masyado yatang matapang ang timpla mo kagabi. Pero mas okay na yon kapag dumating ang ambulance mamaya para kunin sila papuntang mental hospital, hindi na sila manlalaban. Nag-clink ang kanilang mga baso. Para sa bagong reyna ng Cavalcanti Empire, toast ni Gomez. Para sa atin, sagot ni Veronica. Hindi nila alam, sa pinakataas na bahagi ng ballroom, sa loob ng audiovisual control room na may tinted glass, may 2 pares ng mata ang nakamasid sa kanila. Nasa loob si Ricardo at Beatrice. Kasama nila si Attorney Mendez, ang assistant ni Gomez na ngayon ay pawis na pawis sa kaba habang inaayos ang laptop na konektado sa malaking LED screen sa stage. Sir Ricardo! Nanginginig na tawag ni Mendez. Ready na po ang file. Connected na po sa projector. Isang click na lang. Tumingin si Ricardo sa ibaba, sa dagat ng mga taong nagpapakasaya sa kanyang kamatayan. Nakita niya si Veronica na nakikipagbeso-beso sa mga amiga nito. Ipinagmamalaki ang kwintas na hindi naman sa kanya. Kumuyom ang panga ni Ricardo. Wag muna! Pigil ni Ricardo. Hayaan mong umakyat siya sa stage. Hayaan mong hawakan niya ang mikropono. Gusto kong maramdaman niya na nasa kanya na ang lahat bago ko bawiin ang mundo sa ilalim ng mga paa niya. Lumingon si Ricardo kay Beatrice. Beatrice, alam mo na ang gagawin mo, utos niya. Tumango si Beatrice. Suot niya ang isang simpleng damit na binili nila.
At may suot na face mask at cap ng mga waiter para hindi makilala. Opo, sir. Pupuntahan ko na ang mga bata. Sagot ni Beatrice. Ilalabas ko sila bago magsimula ang gulo. Mag-ingat ka, habilin ni Ricardo. Kapag nakuha mo na sila, dumaan kayo sa fire exit. Nandoon na ang mga pulis. Lumabas si Beatrice ng control room at sumalo sa mga waiter na may dalang tray. Dahan-dahang umaakyat sa service stairs patungo sa kwarto ng mga bata. Naiwan si Ricardo sa dilim, nakatingin sa monitor kung saan kitang-kita ang mukha ni Veronica na puno ng tagumpay. Sige lang, Veronica, bulong ni Ricardo sa salamin. Ngumiti ka lang. Sulitin mo na ang huling gabi ng kalayaan mo. Sa ibaba, umakyat na sa stage si Veronica. Pinatay ang mga ilaw. Isang spotlight ang tumutok sa kanya. Nagpalakpakan ang mga tao. Nagpunas kunwari ng luha si Veronica bago magsalita sa mikropono. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula niya. Ang boses ay basag kunwari. Salamat sa pagpunta ninyo para alalahanin ang aking mahal na asawa, si Ricardo. Napakahirap para sa akin at sa mga anak namin ang mawalan ng haligi ng tahanan. Sa control room, hinawakan ni Ricardo ang balikat ni Mendez. Mendez, utos ni Ricardo. Ang boses ay malamig at matalim. Ikat mo ang mic niya. Po? Patayin mo ang microphone niya. Ngayon na. Sa stage, biglang nawalan ng tunog ang mikropono ni Veronica. Hello? Hello? Kinatok ni Veronica ang mic. Tumingin siya sa tech booth sa itaas. Kunot ang noo. Technical problem? Pakiayos naman. Nagbulungan ang mga bisita. Muling nagsalita si Ricardo kay Mendez. Ngayon, i-play mo ang video. Yung tribute video po ba, sir? Tanong ni Mendez. Umiling si Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa dilim. Hindi. I-play mo ang video number 1. Ang video na kumuha ng atensyon ko nung una akong naghinala. Sa malaking LED screen sa likod ni Veronica, sa halip na mukha ni Ricardo at malungkot na musika, biglang lumabas ang isang static noise. Titi. At pagkatapos, lumitaw ang isang malinaw na video footage. Video ito ng kusina. Kuha mula sa bintana ng bodega. Kitang-kita sa video si Veronica. Hawak ang plato ng pritong manok. At sa harap ng gutom na mga bata, ibinubuhos niya ang pagkain sa basurahan habang tumatawa. Napasinghap ang buong ballroom. Napatigil si Veronica. Dahan-dahan siyang lumingon sa screen sa likod niya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nabitawan niya ang mikropono. Blag. At mula sa control room, kinuha ni Ricardo ang kanyang sariling mikropono. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Isang boses na galing sa hukay, puno ng kapangyarihan at paghuhukom. Magandang gabi, Veronica. Nagustuhan mo ba ang regalo ko? Namutla si Veronica. Ang kulay ng kanyang muka ay tila naging kasing puti ng papel. Nanginginig ang kanyang mga tuhod habang nakatingin sa malaking screen sa likuran niya. Sa video, kitang-kita ang mukha niya habang nagsasalin ng wine. Rinig na rinig ng buong ballroom ang boses niya, malinaw at walang bahid ng pagluluksa. Nakausap ko na ang direktor ng mental hospital. Sa isang linggo, ipapasok na natin sila. Ang reason? Trauma dahil sa pagkamatay ng ama. Walang maghihinala. Isang malakas na singhap ang kumawala sa mga bisita. Diyos ko! Sigaw ng isang ginang sa front row. Ipapasok niya sa mental hospital ang mga bata. Halimaw! Sigaw ng isa pa. Nagsimulang magbulungan at magkagulo ang mga tao. Ang mga flash ng kamera ng media ay sunod-sunod na kumislap, hindi na para kuhanan ang ganda ni Veronica, kundi para idokumento ang kanyang pagbagsak. Patayin niyo yan! Tili ni Veronica. Tumingala siya sa control room, ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Fake news yan! Edited yan! AI yan! Sinasisira niyo ako! Pero hindi tumigil ang video. Nag-iba ang eksena sa screen. Ngayon naman, ipinapakita si Attorney Gomez na hinahalikan si Veronica
Sa harap ng pinto ng mansyon, ang death certificate ni Ricardo, pirmado na. At ang paglilipat ng lahat ng assets sa pangalan mo, ready na rin. Dahan-dahang lumingon si Veronica kay Attorney Gomez na nasa gilid ng stage. Ang abogado ay nanginginig, tumutulo ang pawis sa noo. Mahigpit ang hawak nito sa briefcase na naglalaman ng mga pekeng dokumento. Akmang tatakbo si Gomez pababa ng stage para tumakas sa fire exit. Wala nang aalis. Dumagundong muli ang boses ni Ricardo mula sa speakers. Bumukas ang malaking pinto sa itaas ng grand staircase. Tumutok ang spotlight doon. Lumabas si Ricardo Cavalcante. Hindi siya nakasuot ng damit hardinero. Suot niya ang isang itim na tuxedo, malinis, kagalang-galang, at puno ng autoridad. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatuon sa babaeng nasa stage. Napasinghap ang lahat. Multo. Bulong ni Veronica. Napahawak siya sa podium para hindi matumba. Imposible. Patay ka na. Dahan-dahang bumaba si Ricardo sa hagdan. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Tila ang yabag ng isang haring bumabalik sa kanyang trono. Nahawi ang mga tao sa gitna para bigyan siya ng daan. Hindi ako multo, Veronica. Sagot ni Ricardo nang makalapit siya sa stage. Hindi na niya kailangan ng mikropono. Ang katahimikan ng buong kwarto ay sapat na para marinig ang boses niya. Ako ang bangungot na ginawa ninyong dalawa. Umakyat si Ricardo sa stage. Napaatras si Veronica hanggang sa mapasandal siya sa screen. Ricardo, honey. Nauutal na, sabi ni Veronica. Biglang nagbago ang tono. Nagmakaawa. Mali ang iniisip mo? Pineke lang yan. Ginawa lang yan ng mga kalaban natin sa negosyo. Mahal kita. Mahal na mahal ko ang mga bata. Talaga? Malamig na tanong ni Ricardo. Kung mahal mo sila, nasaan sila ngayon? Nasa kwarto. Natutulog. Binabantayan ko sila. Pagsisinungaling ni Veronica. Sinungaling? Isang pamilyar na boses ang sumigaw mula sa entrance ng ballroom. Lumingon ang lahat. Pumasok si Beatrice. Gusgusin, basa ang sapatos pero nakataas ang noo. At sa likuran niya, hawak kamay na naglalakad ang 4 na batang babae. Sina Lara, Mara, Sara at Cara. Buhay sila, gising sila, at galit sila. Daddy! Sabay-sabay na sigaw ng 4. Tumakbo sila palapit sa stage, nilampasan ang mga gulat na bisita. Lumuhod si Ricardo at sinalubong sila ng mahigpit na yakap. Umiiyak ang mga bata habang isinisiksik ang mga mukha nila sa leeg ng ama. Daddy, akala namin iniwan mo na kami. Humahagulgol na sumbong ni Cara. Sabi ni Tita Veronica, patay ka na. Sabi niya itatapon niya kami. Tumayo si Ricardo. Yakap pa rin si Cara sa isang bisig. Humarap siya kay Veronica. Ang tingin niya ay nakakapaso. Ipapaliwanag mo pa ba kung bakit gising sila? Tanong ni Ricardo. Akala mo ba maiinom nila ang gatas na nilagyan mo ng gamot? Tumingin si Ricardo kay Beatrice at tumango bilang pasasalamat. Hindi sila uminom, sigaw ni Beatrice para marinig ng lahat. Dahil tinuruan ko silang huwag tumanggap ng kahit ano galing sa demonyong yan. Napatingin si Veronica sa paligid. Ang mga mata ng lahat ng tao, mga kaibigan, mga business partner, mga reporter, ay puno ng pandidiri at puot. Tapos na. Wala na siyang lusot. Biglang kumilos si Attorney Gomez. Hinugot niya ang baril mula sa kanyang bewang at itinutok kay Ricardo. Walang gagalaw, sigaw ng abogado. Papatayin ko kayo. Papatayin ko kayong lahat. Nagtilian ang mga bisita at nagtakbuhan palayo. Niyakap ni Ricardo ang mga anak para protektahan sila. Hinarangan ni Beatrice ang mga bata gamit ang sarili niyang katawan. Lucas, mahinahong sabi ni Ricardo, ito ba talaga ang gusto mong mangyari? Dadagdagan mo pa ang kaso mo? Manahimik ka! Sigaw ni Gomez, nanginginig ang kamay. Kasalanan mo to!
Kung namatay ka na lang sana ng tahimik, mayaman na sana tayo. Mayaman? Tumawa ng mapakla si Ricardo. Lucas, tignan mo ang paligid mo. Lumingon si Gomez. Sa bawat pinto ng ballroom, nakatayo ang mga pulis na nakauniforme. Nakatutok ang mga long firearms sa kanya. Sa gitna, naglalakad palapit ang chief of police. Ibaba mo yan, attorney. Utos ng chief. Napapaligiran na kayo. Nabitawan ni Gomez ang baril. Bumagsak ito sa sahig na parang isang bakal na sumisimbolo sa pagtatapos ng kanyang karera at kalayaan. Agad na dinamba ng mga pulis si Gomez at pinusasan. Napaupo si Veronica sa stage, tulala. Lumapit ang dalawang babaeng pulis sa kanya. Veronica Cavalcante, inaaresto ka namin sa kasong attempted murder, child abuse, falsification of public documents at fraud. Basa ng pulis habang pinoposasan ang mga kamay ni Veronica sa likod. Habang hinihila siya patayo, nagwawala si Veronica. Hindi! Hindi niyo ako pwedeng hulihin. Cavalcante ako. Ako ang may-ari ng bahay na to. Sigaw niya habang nagpupumiglas na wala na ang poise at ganda, lumabas na ang tunay na anyo ng isang baliw. Dumaan siya sa harap ni Ricardo at ng mga bata. Ricardo! Tulungan mo ako! Asawa mo ako! Sigaw ni Veronica, lumuwa ang mga mata. Tinakpan ni Ricardo ang mga mata ni Cara at tumalikod. Wala akong asawang halimaw. Malamig na sagot ni Ricardo. Kinaladkad ng mga pulis si Veronica palabas ng ballroom. Ang kanyang mga sigaw at sumpa ay unti-unting humina hanggang sa tuluyan ng lamunin ng sirena ng mga pulis sa labas. Natahimik ang buong mansyon. Humarap si Ricardo sa mga bisita. Huminga siya ng malalim. Pasensya na sa gulo. Sabi niya, ang boses ay pagod pero puno ng ginhawa. Tapos na ang palabas. Makakaalis na kayo. Nang makaalis ang mga bisita at media, naiwan sa gitna ng malawak na ballroom sina Ricardo, ang 4 na bata, at si Beatrice. Lumapit si Ricardo kay Beatrice. Ang yaya ay nakatayo sa gilid, nakayuko, pinaglalaruan ng laylayan ng kanyang simpleng damit. Beatrice, tawag ni Ricardo. Nag-angat ng tingin si Beatrice. Salamat! Sinsero at emosyonal na sabi ni Ricardo. Hinawakan niya ang kamay ng dalaga. Kung hindi dahil sa tapang mo, kung hindi dahil sa pagmamahal mo sa kanila, wala na siguro akong pamilyang babalikan ngayon. Namula si Beatrice at muling tumulo ang luha. Ginawa ko lang po ang tama, sir. Daddy! Hila ni Lara sa laylayan ng Amerikana ni Ricardo. Gutom na po kami. Itinapon ni tita ang pagkain. Napangiti si Ricardo, ang unang totoong nangiti niya sa loob ng mahabang panahon. Huwag kayong mag-alala, sabi niya, habang binubuhat si Cara at inaakbayan si Beatrice. Simula ngayon, hinding-hindi na kayo magugutom at hinding-hindi na kayo matatakot. Tumingin siya kay Beatrice. Tayo na sa kusina. Ipagluluto ko kayo, yung specialty ni Carding. Nagtawanan ng mga bata. Sa labas, tumila na ang ulan. Ang bagyo ay lumipas na at sa wakas, may kapayapaan na sa tahanan ng mga Cavalcante. Lumipas ang 6 na buwan. Iba na ang ihip ng hangin sa mansyon ng mga Cavalcante. Kung dati ay tila may nakabalabal na dilim at takot sa bawat sulok ng bahay, ngayon ay puno na ito ng liwanag at kulay. Bukas ang lahat ng bintana. Ang mga kurtinang dating mabigat at madilim ay pinalitan na ng puti at maaliwalas na tela na sumasayaw sa hangin. Sa hardin, kung saan nagpanggap noon si Ricardo bilang si Carding, namumulaklak na ang mga rosas at gumamela. Wala na ang mga tuyong dahon, wala na ang lungkot. Nakatayo si Ricardo sa veranda, hawak ang isang tasa ng kape. Hindi na siya nakasuot ng stiff na business suit. Naka-polo shirt na lang siya at shorts, presko at komportable. Pinapanood niya ang 4 niyang anak na naghahabulan sa damuhan. Huli ka, Mara! Sigaw ni Lara habang tumatawa. Dayain ka naman eh, sagot ni Mara. Ang mga halakhak nila ay parang musika na humihilom
sa mga sugat ng nakaraan ni Ricardo. Simula noong gabing iyon, noong mahuli si Veronica at Gomez, nagbago ang lahat. Si Veronica ay nakakulong na sa Women's Correctional, hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Si Gomez naman ay binawian ng lisensya at nabubulok na rin sa bilangguan. Tungkol naman sa mystery caller, nagdagdag si Ricardo ng security. Doble ingat, pero hindi siya nagpatinag. Natutunan niya na ang takot ay walang lugar sa isang tahanan na pinapatakbo ng pagmamahal. Napabuntong hininga si Ricardo nang may ngiti sa labi. Masaya na siya, buo na siya. Pero may isa pang kulang. Lumingon siya sa loob ng bahay. Nakita niya si Beatrice na bumababa ng hagdan. May dala itong malaking maleta. Nawala ang nangiti ni Ricardo. Mabilis niyang ibinaba ang tasa at pumasok sa loob. Sinalubong niya ang dalaga sa paanan ng hagdan. "Beatrice?" tanong ni Ricardo. Kumunot ang noo. "Saan ka pupunta? Bakit ka may dalang maleta?" Yumuko si Beatrice. Hindi siya makatingin ng diretso kay Ricardo. "Sir." "Ricardo." Panimula ni Beatrice, ang boses ay malungkot. "Okay na po ang lahat. Masaya na ang mga bata. Bumalik na ang sigla nila. Naka-adjust na rin po kayo sa pagiging full-time daddy. So, sa tingin ko po, hindi niyo na ako kailangan." Pilit na ngumiti si Beatrice, kahit nangingilid ang luha. "Tapos na po ang misyon ko. Isa lang naman po akong yaya. Siguro po panahon na para bumalik ako sa probinsya at alagaan naman ang nanay ko." Natahimik si Ricardo. Tinitigan niya si Beatrice, ang babaeng nagtapang-tapangan nung mga panahong duwag siya, ang babaeng naging ina ng mga anak niya nung wala sila. "Beatrice," tawag ni Ricardo. "Tumingin ka sa akin." Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Beatrice. "Sinong may sabing yaya ka lang?" Seryosong tanong ni Ricardo. "Po? Yun naman po talaga ang trabaho ko." "Trabaho yun," putol ni Ricardo. "Pero sa loob ng 6 na buwan, sa tingin mo ba empleyado pa rin ang tingin ko sa'yo?" Lumapit si Ricardo at hinawakan ang kamay ni Beatrice na nakahawak sa maleta. Binitawan ni Beatrice ang handle ng bag. "Nung nagpanggap akong si Carding, nakita ko kung sino ka talaga." Malambing na sabi ni Ricardo. "Ikaw ang nagturo sa akin kung paano maging ama. Ikaw ang nagturo sa akin na ang pera, walang kwenta kung walang nagmamahal sa'yo." "Ricardo, huwag kang umalis, Beatrice." Pakiusap ni Ricardo. "Hindi dahil kailangan ka ng mga bata bilang yaya, kundi dahil kailangan kita bilang ikaw." Hinawakan ni Ricardo ang pisngi ni Beatrice. "Mahal kita," direktang sabi ni Ricardo. Walang paligoy-ligoy. Nanlaki ang mga mata ni Beatrice. Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. "Pero magkaiba tayo ng mundo. CEO ka. Probinsyana lang ako." "Wala akong pakialam sa mundo," sagot ni Ricardo. "Ang mundo ko ay ang 4 na bata sa labas. At ikaw." Dahan-dahang lumuhod si Ricardo. Mula sa bulsa ng kanyang shorts, inilabas niya ang isang maliit na kahon. Hindi ito ang singsing na binili niya sa mamahaling jewelry shop. Ito ay isang singsing na simple lang. May maliit na bato, pero pinasadya niya. "Beatrice, papayag ka bang maging nanay nila? Hindi sa papel, kundi sa totoo. Papayag ka bang maging partner ko sa pagpapalaki sa kanila at sa pagharap sa kahit anong bagyo?" Napahagulgol si Beatrice at tumango. "Oo, Ricardo, oo." Isinuot ni Ricardo ang singsing. Tumayo siya at niyakap ng mahigpit si Beatrice. Sa unang pagkakataon, hinalikan niya ito. Isang halik na puno ng pasasalamat, respeto at wagas na pag-ibig. "Yee!" Nagulat sila at napalingon sa pintuan ng garden. Nandoon ang 4 na bata, sina Lara, Mara, Sara at Kara. Nakasilip sila, kinikilig at tumatalon sa tuwa. "Sabi ko sa'yo crush ni Daddy si Ate Bea," sigaw ni Sara. "Hindi na siya Ate Bea," sabi ni Kara. "Mommy Bea na."
Tumakbo ang 4 na bata papasok at yumakap sa kanilang dalawa. Isang malaking group hug sa gitna ng sala. Tawa sila ng tawa. Ang dating tahimik at malamig na mansyon ay napuno ng init ng isang tunay na pamilya. Habang yakap-yakap niya ang kanyang bagong pamilya, napansin ni Ricardo ang isang papel na hawak ni Kara. "Ano yan, anak?" tanong ni Ricardo. Inabot ni Kara ang papel. "Drawing ko po, Daddy. Bago po." Kinuha ni Ricardo ang papel. Naalala niya ang unang drawing na nakita niya sa chapter 1. Mga batang nasa kulungan, humihingi ng tulong, may halimaw sa labas. Pero ngayon, iba na ang nakaguhit. Sa drawing, may isang malaking bahay na may araw at mga bulaklak. Sa gitna, may 6 na stick figures. Ang isa ay tatay na may hawak na pala, si Carding Ricardo. Ang isa ay nanay na may mahabang buhok, si Beatrice, at ang 4 na maliliit na bata. Lahat sila ay nakangiti. Walang kulungan, walang halimaw. Sa ilalim ng drawing, may nakasulat sa makukulay na Crayola, "Ang aming happy ending." Napaluha si Ricardo at muling niyakap ang kanyang mga anak at si Beatrice. Totoo nga, ang pera ay pwedeng mawala. Ang kapangyarihan ay pwedeng agawin. Pero ang pagmamahal na dumaan sa apoy at pagsubok, iyon ang yaman na hinding-hindi mananakaw ni numan. Tumingin si Ricardo sa labas ng bintana, sa asul na langit. Handa na siya sa kahit ano, dahil hindi na siya nag-iisa.